congratulations sa inyong movie, Kumarto. Kakaiba yung title, ano, foreign. Pero Cindy and Althea, ano ang role niyo dito sa pelikulang ito? Ang role ko po dito ay isang matalino, matalino at cute na anak po ni Ate Cindy. Before po mamatay si Isaac, ako po yung favorite niya. And, yun po. Yeah, tama. She's my daughter in this movie, si Althea. Kasama si Isaa, si Emmanuel po. Kaya lang wala siya dito ngayon. So I have 2 kids in this movie. Kaya lang namatay po yung isang anak ko, which is si Emmanuel. So, yung role ko po ay isang ina na wala ng isang anak. At desperadong bumalik sana yung anak niya sa kahit anong paraan. First horror movie mo to, Cindy? Yes, movie. But I had a TV, series na nag-horror na po ako before. But this is my first horror film. And then, ano yung series na ito? Sa TV5 po, I forgot the title of that. But sa TV5 po, TV series po siya sa TV5 before. Okay, last question. Saan kayo nahirapan dito o na-challenge sa pelikula nito? Wala naman po eh. Kasi po, the genre is hard, pero naging madali po siya. Kasi po, syempre kasama ko po sila Ate Cindy, si Direk. They helped me throughout the hardest parts of the movie. And tinanong po nila ako paano po matuloy ng smooth yung eksena. Wow, medyo nagulat ko. Hindi siya nahirapan. Kasi ako nahirapan po ako. Unang-una, napakainit po sa Thailand. Sa Thailand po namin sinunod yung film na to. So, nandun kami, yung talagang sobrang init ng time yun, no? I think may mga namatay pa rin sa Thailand. Not from our group, pero ganon kainit nung... Kailan ba to? Last month, 2 months ago? Yun yung sobrang kasagsagan ng init po sa Thailand. As in, malabas ka pa lang po sa tent. Siyempre naka-aircon yung tent namin. Wala po aircon yung location namin eh. Kasi it's a typical Thailand house, architecture po. So, sobrang init. Siyempre, di ba pagka sobrang init, minsan hindi ka makagalaw at comfortable ka. Pero siyempre, yun nga, bilang actor, lahat naman kakayanin eh, di ba? Minsan nakakatulong din naman sa eksena. Kasi nga, yung mga medyo dramatic din po yung characters namin dito. Pangalawa, siyempre, collab po ito ng Filipino and Thai production. Ang hirap po kasi hindi lahat sa kanila marunong mag-English. Ang hirap makipag-communicate. Thankful na lang po ako na si Max Natapol, yung lead na guy po namin, which is wala po siya dito, marunong siyang mag-English. And the mother, si Kun Nao, yung mother, marunong din po sila mag-English. But yung ibang Thai actors po, hindi po sila marunong mag-English. And, si Max Natapol lang po ang actor. The rest of the Thai actors were first-timers po in the movie. Medyo nahirapan din po kami doon kasi wala kaming oras. Madalian lahat. Actually po, lahat ng mga scenes namin, lahat almost take 1. And we didn't have a choice. So, parang dapat naka-actor's queue ka. You cannot be ready kasi hindi nyo matatapos yung movie. If magpa-take 2 ka o hindi mo na memorize yung linya mo o hindi ka ready sa emosyon mo. So, mahirap pero syempre parang yun nga, sinabi sa amin na you really have to be prepared. Kasi marathon talaga yung ginawa mo namin. And very grabe yung emosyon sa movie. Ilang days kayo sa Thailand? 1 week? Yes, 1 week. 1 week lang. Okay, salamat po and congratulations. Good luck sa movie. Alright, maraming salamat po Sir Robert Regentina of Manila Bulletin. Ngayon naman pumunta tayo from TikTok, PM, and People's Journal, Aster Amoyo. Hello, Tita Aster. I'm here. Dito ko sa balcony. Cindy, it's nice to see you again. Hello, Tita. Althea, congratulations. So, Cindy, kasi alam namin na sabay kayo ni-launch ni
Ren Escaños sa pelikulang Adan. Yes po. Kumbaga yung launching vehicle niyo was a sexy movie. Pero magmula noon ay tuloy-tuloy na kayo ng solo movies yung dalawa. At natutuwa ako kasi nakapasok ka na sa mainstream, di ba? Marami ka ng pelikula sa mainstream. Anong pakiramdam? Kasi doon ka nagsimula. From being a beauty queen to a sexy star, tapos ngayon naman, parang ang iba naman ang direksyon mo, ang pagiging actress mo na pinakikita mo. Parang nakakaya yung question ni Tita. Tita, sobrang happy. Actually, every time na may bago akong movie, eto, nasa press ko na ko. Naalala ko palagi kung paano ko gustong-gustong, alam mo kahit maging support lang ako sa isang movie. Kasi pangarap ko talagang maging actress. Hindi ko pinangarap maging beauty queen o kung ano man. Pero syempre, nakatulong yun sa akin para makapasok ko sa industriyang to. Ang greatest dream ko po talaga maging actress. Na, yun. Ang saya-saya ko kasi nandito na ako eh. May film ako, nag-lead na ako sa film. Akala ko kasi hindi mangyayari. Akala ko suntok sa buwan. Pero sabi nga nila, di ba, magtrabaho ka na magtrabaho, galingan mo palagi, every time na nakita ka nila, darating din yung time. Hindi man ganun kabilis. Hanggang ngayon, may struggles pa rin po. Ang daming magaling, ang daming maganda. Grabe yung competition sa industriyang to. Pero nagpapasalamat po ako na nabibigyan ako ng ganitong klaseng opportunity. Nabibigyan ako ng pagkakataon na tuparin yung pangarap ko. Siyempre, pangarap ko, pangarap ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko. So, iba po yung pakiramdam. Sobrang thankful ako dito. Congratulations. Si Althea naman. Althea, pwede ikaw magbigay sa amin ng, can you educate us kung bakit yun ang title? Kumantong? Kumantong po is a ritual in Thailand where dead babies, their ashes or their fetus or blood or bones, ginagawa po siyang doll para mag-recover po ang mga parents, sad parents, from their loss of their child. Dun po sa ang kumantong po is a doll. It's a baby doll na kailangan niyo pong alagaan ng parang tunay na anak, na parang totoong na baby. Yun po talaga yun. Kailangan niyo po pakainin, you have to take good care of it. Kasi kung hindi niyo po yun ginawa, they will do bad things. Yes. Ayun. Can I add, Tita? Yes, go ahead. Actually, yung kuman is a sanctified young boy. Yung kuman word. Or girl. And tong means golden. So, Tita, ginagamit to actually as an amulet, right? Yung present days natin. May mga tao na buwibili ng kumantong, nilalagay nila sa bahay nila as an amulet. Kasi dalawang klase ang kumantong po. Merong good, merong bad. So, depende kung anong hihingin mo. Pero nga yung character ko po dito, Tita, desperado ako na bumalik yung anak ko sa kahit anong paraan, na syempre sa totoong buhay. Hindi na dapat siya bumalik kasi wala na siya, di ba? So, paano nga ba babalik ang isang bagay? Kay God, wala namang ganun po, di ba? Once kinuha niya, kinuha niya. So, this is a bad commando in this movie po. So, yun po yung kwento namin. Follow up lang, last question sa inyong dalawa. Since this was shot in Thailand, tapos 5 araw lang yung ginawa ito, ano ang, bukod sa sinabi mo kanina na sobrang init, ano that, pero of course this is a different culture, different country, anong discoveries niyo? Kasi po, nung nalaman po namin na sa Thailand po siya i-shoot, ang una po namin ni Mama na naiisip is i-try po lahat ng street foods na lang. Foods! Yeah. Tama. Yes po. Sa Tita, mababait po yung mga Thai. Very sweet po sila, ha? Di ba yung pananalita na talaga sweet ng tono nila? I think very respectful po sila. Kahit na ang hirap makipag-usap sa kanila, wala kang makitang reklamo sa kanila. Work kung work. Yung oras nila, kapag sinabing 11 p.m. pack up tayo. No more, not 11:01. So, ganun sila ka-disiplinado doon po. Lalo na doon sa mga staff nila. Which is maganda po yun, di ba? Pag
sinabing 11, pack up tayo. Tapos ang sarap po ng food nila. Para kami nasa fiesta palagi. Sabi ko nga po, first time kong magkaroon ng shooting, na may mga umiikot po na nakaslice na fruits, and sago, gulaman. Unlimited po ito. Para po kaming nasa bar, tapos may mga nakaganyan na kuha ka ng, dragon fruit, lanzones. Ganun po yung mga fruits nila doon na pinapamigay. Halo-halo. So, sobrang busog na busog po kami. At ang sarap po ng pagkain ng Thai. At very healthy. Puro salad. So, na-enjoy naman po namin yung food. At, yung mga Thai actors po, si Max lang po yung Thai actors. Pero kahit yung mga first-timers po, walang mabait sila eh. Very excited po sila to be part of the movie. And they did a good job. Kahit na first-timers, no? Yung marami po. Yes. Will this be shown in Thailand? Sana po. Hopefully. Hopefully po, parang marinig po namin na ilalabas po nila sa ibang We're praying bansa. po. Yes. May pahabol lang dito si Vinya Vivar. Pwede niyong sagutin, kung sino na pwedeng sumagot. Bakit daw wala rito si Sian Lim? Oo nga. Hindi namin alam tita actually. So, baka po may prior commitment po